Sa wakas, nagpaliwanag na rin ang Wonder Boy ng Pinas na si Carl James Martin kung bakit kanselado na nga ang kanyang laban kontra yan sa muntik na niyang pinsan dahil kalaban niya na si Jose ay may apelyedong San Martin. San Martin Martin, medyo malapit nga kaya medyo pinsan. Ang tunay na dahilan alamin. Ang current undisputed world champion na si Naoya Inoue, sinampal, tinadyakan at kinurot ng katotohanan, binanatan at pinahiya sa international boxing community. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Ganito ang post ni Martin sa kanyang official social media page na kung saan ay sinabi niya na may malagang anunsyo siya sa mga boxing fans. Ang petsa kasi ng laban niya ay mababago kaya sa laibong sinseridad na humihingi ng tawad sa lahat ng mga tao lalo na sa mga nabala. Pero dahil kasi sa personal yan ng mga rason na ibinigay ng kampo ng kalaban ni Martin na si San Martin. Pero ang kanilang bakbakan ay muli namang ma-movie to ngayong Abril. Patungkol naman sa petsa, lugar ng paglalabanan at oras ay magbibigay lang ang Team Wonder Boy kung kailan ang final fight date nilang dalawa. Hindi talaga nilinaw nila at nagbigay ng malalim na dahilan o rason kung bakit itong si San Martin ay umatras muna. Ang sinabi lang nila ay personal matters lang ito para kay San Martin. Pero ganun pa man, marami naman ang umaasa na tulad lang sana sa laban ni Martin kontra kay Ruben Tostado Garcia na napospone lang din ang laban. Pero mabuti lang dahil natuloy ito. At kahit na medyo tumagal ay sobrang handa pa rin itong sa Martin at nagawa pa rin niya lamunin ang kalaban na Mexicano na si Garcia. Kaya naman, best of luck kay Martin sa paparating na laban. Mga kakwento, veterano at matibay itong si San Martin dahil natatalo man ng mga bigating mga kalaban. Pero magandang laban naman ang kanyang ibinibigay at marunong din itong bumangon sa hukay kahit ilang beses na ito inilibing ng kanyang kalaban. Samantala, nagpalabas na naman ng international media na boxingscene.com ng balita na kung saan sobrang binanatan nila itong si Inoue dahil talagang hindi pumapalag agad-agad sa tingin niya ay kaya siyang talunin. Ayaw pa rin pumalag agad sa boksingero na 50-50 dapat ang kanyang tsansa na manalo. Tulad na lang sa ginawang hakbang ng Team Inoue ngayon na sa halip na si Murzin Akma Dalibnak agad ang makakaharap ni Inoue pero binayaran muna si Akma ng step aside money para pumayag itong si Akma. Hindi pa siya muna harapin ni Inoue. Kadalasan kasi na ginagawa, ang rank 1 ay nagpapaubaya muna o ang mandatory challenger. Kung may mas malaking laban pa, kung masikat pa o bigatin pa sa mandatory challenger ang kakalabanin ng kampyon. Kaya kung ating titingnan ay mas hamak na mas kilala pa itong si Akma kaysa kay Ramon Cadenas at rank 2 pa ito sa WBA. Habang itong si Akma naman ay ang mismong WBA interim champion. Kaya dapat ang step aside fee o waiting fee ay hindi dapat napayagan. Mga kwento, sinabi talaga dito na ayaw ni Inoue ng mga risky fights o makalabang siya ay delikado o siya ay 50-50. Kaya naman ayon sa kanila na mas dumarami pa ang mga fans sa buong mundo na hindi matago nila na hindi nila gusto ang mga pinagagawa ni Naoya. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ramil Bitania, kay kakwentong Mix TV, kay kakwentong Skumatcher, at kakwentong nanunod ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.